Great morning Silay team, at great morning po sa ating lahat. Isang napakagandang panahon, isang napakagandang umaga. Ayan, on the way po kami to Ortigas kasi meron po tayong isang malaking event ng KOC ni Ma'am Shirley de Guzman Vergara, ang Grand Cecil ng KOC sa atin pong main office sa Ortigas. Ayan, syempre para po tayo ay hindi antukin kasi maaga tayong gumising. Magkumustahan naman tayo habang tayo bumibiyahe. Ayan po, magkukwentuhan kami ni Madam Mariel patungkol sa ating buhay-buhay, sa realidad ng buhay, sa mga gusto mo masenso. Ayan, sa mga gusto mong masenso, gusto mong makabuo ng grupo, gusto mong mabagong buhay, gusto mong yumaman, no? At sa makakarinig nito, kasi nabanggit ko yung pagyaman. May mga nakakausap kasi tayo, no? Nakakatuwa, sabi nila. Pwede ba pag-asenso na lang? Bakit binabanggit yung pang pagyaman? Nakakatuwa, no? Bakit may mga ganong nagsasalita? Ayaw nilang mabanggit yung pagyaman. Kung hindi ako nagkakamali, dahil hindi sila naniniwala na may totoong pagyaman, na pwedeng yumaman ng isang mahirap, ano? Kaya ganon, ayaw nila. Parang ako din yun. Ako nun nakatuwa, naalala ko naman kayo bago. Pinag-uusapan yun sa Kabuyaw. Oo, mga upline ko na ano nga pinag-uusapan nun? Basta ang sagot ko, ayun. Nakakatawa, sabi ko, hindi ko naman gusto mo yumaman. Ayun, naalala ko yun, nahihiya talaga ako ngayon pag naalala ko yung ugali ko nun. Naalala ko, sabi ko, hindi ko naman gusto mo yumaman. So bakit ko nasabi yun na hindi ko gusto mo yumaman? Kasi tinamaan yung ego ko, yung may pride. Oo. Kasi yung usapan nila, may mali sa attitude ko. Kasi bago pa ako nun . So gusto kong i-ano sa kanila na hindi ko naman gusto yung maman. Yun. Pero deep inside, gustong-gusto ko. Kaya alam ko rin yung mga nagsasalita na mga ganyan. Tinatamaan lang sila, ayaw nilang maniwala. Nasasaktan lang sila sa mga naririnig. Ganon. Pero alam niyo po ba na sa totoo lang ang buhay is salamat sa Diyos, pero ang buhay is simple. Simple lang. Anong ibig kong sabihin simple? Para sa akin simple. May gusto kang gawin, may gusto kang marating, may gusto kang makuha, pwede. Nagtataka lang ako, lalo nung mapunta ako dito sa First Bite of Glass, no? Lalo kong nakita na lahat pala ng gusto mo pwedeng makuha . Kasi nakukuha ko na . Nakuha ko na yung mga hindi ko naman dati gustuhan lang kasi para sa akin imposible. Meron na ako ngayon dahil may First Bite of Glass . Diba? Kaya doon sa nakikita ko na hirap na hirap pero sipag-sipag. Hirap na hirap pa rin makuha kahit isa lang doon sa mga nakukuha ko ngayon. Ang problema sarili. Sarili. Kasi tinan mo Mariel, sige. Noong wala pa ako sa First Bite of Glass, pangkaraniwan pa lang ako noon. Anong gusto kong mangyari noon? Bata pa lang ako, sabi ko, pag nakakakita ng aeroplano, kasi mahirap na kami, gusto kong umasenso. Sabi ko, magtatapos ako ng nurse, tapos sasakay ako sa aeroplano, mag-a-abroad ako, so asenso ako. Hindi ako nakapagtapos ng nurse kasi nga walang pangpaaral.
Pero hindi nawala sa utak ko na ako'y mag-a-abroad, ako'y sasakay sa aeroplano, ako'y mag-a-abroad. Kahit hindi ako naging isang nurse, hindi nawawala yon. Naghatapos ako ng high school, tapos nagtrabaho ko sa Manila, electronics company, production operator. Hindi pa rin nawawala yan. Kumbaga nandyan pa rin yan. Na gusto kong umasenso, na gusto kong mag-abroad. Kung ano nangyari? 22 years old, nakapag-abroad ako sa Taiwan. Bata, Diba? 22 lang. Yes, 22. Bata pa rin naman ako ngayon. So, 22. Tapos, yun, malaki ang kinita doon, nakaipon. Kaya lang, dahil wala naman tayong alam sa buhay, paano mag-manage ng pera, wala tayong alam sa money management, kaya, wala din, ubos. Then, hindi ako tumigil. Nagnegosyo ako sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga yung goal ko, yung utak ko nakafocus sa pag-asenso. Pag-asenso. Kasi nga, ayaw ko na kinalalagay namin. Mahirap. Ayoko. So, habang naglalakbay sa buhay, habang nabubuhay tayo, hindi naman wala sa utak ko yun. Kaya nakapag-Dubai naman. 8 taon. Nakaipon, malaki kinikita ko dun eh. Kaya lang tinamaan ng sakit. Yun. Ubus din. Uwi ng Pilipinas. Pero gusto kong makita ng mga nakikinig ngayon na kapag pala yung utak mo nakafocus sa gusto mong mangyari, eh hindi mo alam kung paano ka makarating doon, kung paano makuha yon, pero mangyayari. Kasi yung katawan mo nakaalay naman, hindi naman ako nagtambay. Ayun. Naunawaan mo yun? Sumabay naman, sumabay. Yes. Kaya nga alam mo ba, yun yung ibig sabihin ng ng law of attraction. Mariette. Law of attraction. Na yung law of attraction na yan is lalo kong napagtibay. Alam mo yung napagtibay? Napatunayan, lalo kong nagamit, naunawaan. Nung ako'y nag-first by the plus. Kasi nung wala naman ako sa first by the plus, hindi ko naman alam na yung palang ginagawa ko na nakandito sa utak ko yung gusto kong mangyari. Hindi ko naman alam na law of attraction na pala yun. Yung ginagawa ko. So, naunawaan ko yun nung ako'y nag-first by the plus tapos nag-attend ako ng turbo. Kaya yung turbo na yan, hindi ko nakalimutan eh. Kasi si Ma'am She, ang nagkwento na ginamit niya ang law of attraction. Kaya sinubukan ko rin gawin yung law of attraction. Oo. Sa pagbiyahe, malilate ako nun sa aking prospect, magkikita kami sa main office. Sabi ko, sa huli ako ng van. Sabi ko, walang traffic yan, walang traffic yan, walang traffic yan. Makakarating ako doon ng alauna. Bah! Imposible yun eh, kasi may traffic talaga eh. Pero alam mo, nakaabot ako ng saktong oras sa alauna. 1:05, 1:10, mga ganun. Diba? Hindi nasira ang oras ko. So, mula noon, lalo kong pinaniwalaan yung law of attraction. Ngayon, siguro sabihin ng ating mga nakikinig ngayon, nanonood, ano ba yung law of attraction? Yan, yung law of attraction kasi is, tinuturo din po yan. No? Kaya lang hindi natin napofocus gaano itong law of attraction. Yung law of attraction na yan is, hindi ko lang alam, alaala kung nauna ba yung narinig ko kay Ma'am She or nauna yung pinanood ko na CD ng The Secret. Yan. Yung palang The Secret is ano ba tawag doon? Documentary ba yun? Buhay kasi ng mga may buhay eh ang naan doon. Mga kwento ng buhay, mga ano yun, ibang bansa, ibang lahi eh. Yung The Secret na yun. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, subukan nyo po na panoorin yung The Secret sa YouTube. Meron mo sa YouTube. Ipinanood sa akin yun, i-apply na ako bago. I-apply Geraldine. Kaya si Geraldine, apply Geraldine Camban. Apply natin yan, malayo na nga lang. Hindi rin siya active. No? Pero natulungan ako niyan dahil sa The Secret na yun. Oo. Alam mo yung sa The Secret, ang kwento ng
buhay na may buhay doon. Sabi nung iba. At talaga daw naman gusto niya magkakotse. Kaya sa bahay niya, ginagawa niya, no, malimit ginagawa niya. Kunwari daw siya nagda-drive, tapos yung nakaupo siya sa upuan. Mga kwento nila yan. Taga-ibang bansa, hindi siya Pilipino. Tapos pumapadyak din daw yung kanyang paa. Ito ay gas, brake. So, ganon. So, isang araw, hindi naman siya tumatambay. So, isang araw, nakakuha siya ng magandang trabaho, nagkakotse siya. Pagkalipas ng ilang panahon. Ganon. Bakit tumihinto to tapos nasa daan? Ano? Ayan, nabiyahe po kasi ako. Kami. Ayan. So, hindi lang yun. Yun lang yung isa kong isa lang sa mga napanood ko sa The Secret. Pero, yung kwento ng mga buhay doon sa The Secret is mga nangyari sa kanila, yung law of attraction. Inattract lang nila. Imaginein mo yun, Ma'am Mariel, inattract nila. So, kaya ako, malimit ko rin, naniwala ako dyan sa law of attraction na yan. At, yan ang kailangan natin gawin kasi ginagawa ko yan, although hindi po sa lahat ng oras kasi kung sa lahat ng oras ginagawa ko yan, hindi katulad na rin ako ng mga talagang mayayaman na marami ng investment. Eh ngayon nag-uumpisa pa lang ako sa investment, di ba? Pero at least salamat sa Diyos kasi alam mo kung consistent kong ginagawa yung law of attraction na yan, mas maganda resulta. No? So kaya law of attraction, no, sa lahat po ng nanonood ngayon, panoorin nyo po yung The Secret, no, or aralin nyo po yung law of attraction. Ang law of attraction po, mga kasinag, mga partner, ang law of attraction is may kakayahan na mangyari ang ninanais mo. Kung focus ka dun sa gusto mo, dun sa ninanais mo. Focus. Malinaw? Kasi, sino ba yung, pag may gusto kang mangyari, sino ba nag-uutos nun? O, di ba yung utak mo? Di ba? Halimbawa, gusto kong makarating sa main office kasi mag-attend ako ng Grand Cecil ng KOC. Gusto ng utak ko. Di ba, malayo pa lang, excited na. So, anong ginagawa ng utak ko? Nakafocus yan. No, gigising ng maaga, maghahanda, may biyahe. Di ba? Hindi pwede na gusto ko makarating ng main office. Tapos ang ilalagay ko sa utak ko, ang aga naman, ang layo, nakakapagod. Diba? Hindi pwede yun ang ilalagay ko. Yes. Mga negative yun. Kapag negative ang nilagay ko, hindi ako makarating ng main office. Malayo. Hindi na matutuloy. Hindi na. Sa kanan lang. So, walang mangyayari. Hindi ako makarating doon sa gusto ko marating. No, malinaw. Ganun yun. So, ngayon, gusto mong magtagumpay. Maraming tao kasi gusto mong magtagumpay sa buhay. Mga kasama, ang law of attraction po. No? Yan po ay malimit, ginagamit at sinusundan ng mga taong nagtatagumpay sa buhay. O mga taong nagtagumpay na sa buhay. Oo. Subukan nyo po na makipagkwentuhan, mag-interview ng mga nagtagumpay sa buhay. Oo. Sasabihin niyo po yan sa inyo. Napakahalaga sa buhay ng isang tao ang law of attraction. Kapag gusto mo na mangyari sa'yo ang ninanais mo. Okay. Ang law of attraction, balik tayo. Ang law of attraction is may kakayahan na mangyari ang gusto mong mangyari. Basta focus ka lang. Kasi, ang nagnanais is utak, di ba? Ano yung gusto mong mangyari? Di ba?
Utak yung may gusto. Gusto kong magtagumpay sa buhay. Sino may gusto? Utak. Ang utak po natin ay ginawa ng Diyos na makapangyarihan. Ang utak po ay nilagay ng Diyos dito sa tuktok. Tinan mo, ang ulo natin nasa tuktok. Wala sa dalampakan. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Sa lahat ng parte ng ating katawan, utak pala ang namiminuno. Diba? O, utak ang namiminuno. Bakit ang daming tao? Ang namiminuno, puso. Kapag puso ang nasunod, mahina utak. Hina utak. Nararamdaman. Kapag nararamdaman ang nasunod, inaantok ako, hindi na lang ako mag-attend. Kapag mahina utak, susunod yan sa puso. Sira ang plano sa buhay. Tama. Diba? Opo. So, kaya kailangan maunawaan po natin ang utak ay makapangyarihan. Yes. Kaya nilagay ng Diyos sa tuktok. So now, balik tayo sa law of attraction. No? Law of attraction, may kakayahang mangyari ang ninanais mo. Kasi ang utak ay makapangyarihan. Now, ang utak ay makapangyarihan para mangyari ang ninanais mo. At makapangyarihan din siya, no? Para ikaw ay mapahamak. Mapapahamak ka, masisira ang buhay mo kung ang utak mo ay pakakainin mo ng pakakainin ng negative. Kailangan, gusto mong mangyari, gusto mong magtagumpay sa buhay. Diba? Ngayon, gusto mong magtagumpay sa buhay. Sabi ng utak mo, gusto kong magtagumpay sa buhay. Gusto kong maging milyonarya katulad nila. Gusto kong makabuo ng grupo. Diba yun ang gusto ng utak? So, kailangan focus. Focus. Ang utak mo focus. Para marating mo yung gusto mo para mangyari. Ngayon, bukod sa focus na yan, no, maniniwala ka. At dapat, ginusto ng utak mo, so, paniniwalaan mo yon, positive. Mararamdaman mo yon, kaya gagalaw yung katawan mo. So, ibig sabihin, tingnan mo yung mga mayayaman. Diba? Sino kaya ang tayo ng kumpanya? Ang SM. Imposible naman na nagtayo si Sir Henry ng SM, tapos sabi, baka malugi tayo dyan, baka walang kumuha sa atin ng pwesto, baka walang muntang tao, baka talo tayo. Walang ganon, naniniwala ako. Walang mga negosyante na nagtayo ng negosyo nang iniisip negative. Wala. Di sana hindi sila nagtagumpay. Kasi, ang law of attraction, kapag ginamit mo, no, gusto mong bumuo ng grupo, gusto mong magtagumpay, kailan? May target ka. Halimbawa, 4 na taon. Kasi ang pangako ng First Bite Plus Company ni Ma'am Doye, 4 na taon, makakabuo ko ng grupo. Oo, nangyari sa akin eh. Bakit? Kasi di ba gusto kong magtagumpay sa loob ng 4 na taon. Gusto kong makabuo ng grupo. May kotse, may bahay. Nangyari eh. Salamat sa Diyos. Nagamit ko yung law of attraction. Kasi, may gusto kang mangyari yung utak mo. No? May target, 4 na taon. Di ba? Now, 4 na taon is mabilis yan. Mabilis yan. So, ang utak mo, nagmamadali. 4 na taon eh. Gusto ko may bahay, may kotse. Aba, hindi yung ganun kadali. Pero, naging madali eh. Kasi yung utak mo, focus. Gusto kong makarating sa loob ng 4 na taon, tagumpay ako. Focus ang utak mo. Wala yung oras sa birthday yan. Wala yung oras, focus sa gustong marating. Wala. Hindi yan lilingon sa birthday yan. Hindi yan lilingon sa fiesta. Hindi yan lilingon sa kasalan. Hindi yan lilingon sa pakikipag-chat, pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend. Hindi yan lilingon sa pag-aasawa. Hindi yan lilingon sa pag-aaway. Hindi yan magbibigay ng oras sa chismis nang walang kapulna na hindi ka naman kikita. Walang oras ang utak mo sa mga bagay na hindi makakatulong
para makabuo ka ng grupo at makarating ka sa loob ng 4 na taon dun sa gusto mong mangyari. Opo. Yes. Ganyan. Bakit? Ina-attract mo eh. Law of attraction. Tapos binabanggit mo pa. Di ba? Hindi naman sa first beta class. Kumusta ka na? Palusog ng palusog, payaman ng payaman. So, nangyayari, di ba? Opo. Parang pag narinig kasi ito ng ng mga baguhan ng mga iba, ng mga hindi pa natin kasama sa ating mundo, mawiwirduhan sila, malayabangan, mga baliw. Hindi na lang sabihin pag-asenso, di ba? Para sa kanila imposible, pero nangyari sa atin. Opo. Di ba? So, ganun kahalaga yung law of attraction. Palusok ng palusok, payaman ng payaman. Bakit yun ang sinasabi ng taga First Beta Plus? Yun yung tinuro. Kasi law of attraction, tinuturo yan ni Ma'am Doyi. Ngayon, tayo dito, sa baba, hindi gaanong nafo-focus or pinaniniwalaan yung law of attraction. Pero yung law of attraction, kaya napakahalaga po nun. Makapangyarihan ang utak, bababa sa puso, lalabas sa bibig. Kung ano yung lumabas sa bibig mo, galing sa utak yon. Kung ano yung lumabas sa bibig mo, yun ang mamamagnet mo sa maghapon. Yun ang babalik sa'yo. Ibabalik ng mundo sa'yo. Sabi mo, pag-gising pa lang, buwisit na mga bata to! Kahirap na nga ng buhay, ang ingay nyo pa! O, tinan mo, maghapon ka ng buwisit. Tama. Di ba narinig natin yan sa mga matatanda dati? Opo. Totoo pala yun. O, tinan mo, salamat sa Diyos nung nag-First Beta Plus ako. Dahil naniniwala ako dyan sa law of attraction. Pati ang inay natuto. O, wala na pong ganyan ngayon sa bahay. Ang inay dati, nagmumura yan. Ang minumura mga hayop. Oh. Correct. O, isit kayo mga manok kayo. Pukalis kayo. Tanong mo, ang hirap ng buhay namin. Opo. Pero ngayon, alam ni Mama Mariel yan, yung buhay namin dati, narating na po yan yung bahay namin dati, nung bago kami sa Beta Plus. Pero salamat sa Diyos, nung binago po namin yan, kasi ang ina-attract na namin ngayon is palusog ng palusog, payaman ng payaman. So mga kasama, napakahalaga po ng law of attraction. Yung isip nyo, ano ba gusto mong mangyari? Dapat ang ipapakain po natin sa utak natin, puro positive. Hindi pwedeng, gusto kong magkaroon ng kotse, gusto kong magkaroon ng grupo, malaking grupo sa loob ng 4 na taon. Tapos ang papakain mo kasi, 2 lang kasi pwede natin ipakain sa utak. Isang positive, isang negative. Isang good, isang bad. Makapangyarihan ng utak. Pag ang pinakain mo, ang hirap naman, ang hirap kausap ng mga tao, ayaw bumili, ayaw makinig. Anong sabi ng utak mo? Mahirap. Araw-araw yun ang pinakain mo. Mahirap. Kapagod. Kapuyat. Araw-araw yun ang ipinakain mo sa utak mo. Ano mangyari sa utak mo? Magiging bad yan. Magiging negative yan. Manghihina yung utak mo. Pag mahina ang utak, mararamdaman ng puso yan. Pagod. Ano nasabihin ng katawan mo? Wala, hindi kikilos. Pahinga na. Ano yan? Papahinga kasi pagod eh. Kahit hindi. Diba? Kahit nga hindi pagod eh. Kahit hindi inaantok. Kahit hindi inaantok. Diba? Yung dami mga nag-aaral, nagtitraining, no? Inaantok. Inaantok. Alam niyo po ba, iba po talaga mag-isip ang mga taong umaasenso. Diba? Kaya nga po tayo may mga training, may mga pag-aaral eh. Diba? Nilalam na natin yung utak natin ng mga positibong bagay. Pinapakain natin yung ating utak. Kasi sino ba tayo dati? Ako magkakayas ng walis. Ako high school graduate. So bakit ako nagkaganito? Naging isang leader, nagkaroon ng malaking grupo. Ang Silay team, high Silay team. No? Bakit nagkaroon? Kasi nga sa kaaaral ko. Training, meeting, mentoring, attend na kung ano-anong activities. Anong pinakain ko sa utak ko? Mga kaalaman tungkol sa negosyo. Kaya naging utak negosyante ako. Opo. Nawanawaan mo? Yes. So gano'n lang din. Ang problema dito sa mga taong nag-aaral, tinutulugan, tapos tinuturuan, ayaw makinig, ayaw sumunod. Power.
Di ba, Mariel? Kaya ang Yes. dami mga dealer, ang dami mga taong negative ang resulta. Bakit? Ano ba pinakain mo? Negative. Hindi ko kaya, kakaantok, Tama. no? Nakakagutom. Di ba? Anong pinakain sa utak? Negative. So, anong action ng katawan? Negative. Anong resulta? Negative. Malinaw? Yes. So, ganun po. Ngayong araw na ito, sana po ay matutunan natin at natutunan natin na ang ating utak po'y makapangyarihan. Ngayon, ganun po ka makapangyarihan ng utak. Kaya kung ano ang ina-attract mo, law of attraction, isa po sa batas yan ng universe. Isa sa batas ng mundo. Kung ano yung tinapon mo, ano yung sinabi mo galing sa utak mo, yan yung babalik sa'yo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sasabihin, sa mga bitawang salita. Okay? Lalo na po yung mga gustong umasenso, yung gustong yumaman, dapat puro positive. Okay? Yes. Yung mga problema, mga pagsubok, yan ay normal. Normal yan. Hindi pwede, talagang kapartner po yan ang buhay. Hindi po pwede na puro masaya na lang. Okay? Kahit po tayo positive ang pinakakain natin sa utak. Positive. Ako na may positive eh. Positive, di ba? Correct. Pero may darating pa rin sa atin na mga pagsubok at problema sa buhay. Meron. Hindi naman puro positive lang tayo. Kailangan titibay din yung ating puso. Titibay yung ating utak. Kaya tayo pinapahintulutan ng Diyos na subukin, na tuksuhin, di ba? Kasi gusto makita ng Diyos kung gaano ka nakatibay. At kung magkamali ka, bangon ka lang dahil may chance. Doon sa pagkakamali mo, yan ang magpapatibay sa'yo. Kasi magiging learning mo yun eh. Matututunan mo yun kung saan ka nagkamali eh. Opo. Di ba? Ganon. Kaya, normal po yun. Hindi pwedeng dahil positive ka naman, positive naman ako eh, ba't ganito pa nangyari? No. Yung pagsubok, yung problema dumating sa'yo, dapat maging aral mo yun. Or dapat, masolusyonan mo yun. Malampasan mo yun. Okay? Yes. Ano yung mga problema? Habang nilalakbay mo ang tagumpay na gusto mong naninanais mo. Halimbawa, problema sa asawa. Pinatitigil ka. Lagi ka na lang wala sa bahay. Wala ka ng oras sa amin ng mga anak mo. Diba? So, kailangan, ipanalangin mo yun, no? Kaya nga tayo may mga mentor, may coach eh. May gagabay sa'yo. Kasi yung mga mentor na yan at coach na yan, yan ay yung mga taong nakarating sa tagumpay na pupuntahan mo. Kaya yan naman ang magiging gabay mo. Positive ka, ginagamit mo ang law of attraction, samahan mo pa ng coach at mentor, no? Para yung mga mararanasan mong yan, malampasan mo na tama ang solusyon na gagawin mo. Para yung resulta mo tama. Malinaw? Opo. Ang problema, positive nga siya, positive, no? Kaya lang nung daanan ng pagsubok, nung daanan ng problema, bagsak, hinto. Bakit? Walang coach, walang mentor. Or kung may coach, may mentor, hindi naman siya nagpapamentor, hindi siya nagtatanong. At kung nagtanong man siya, hindi siya nakikinig. Correct. Maraming ganyan, Mariel. Di ba? Pa-mentor, hindi na action. Yes! Magtatanong sa mentor, hindi naman ginagawa. Yung pa rin gusto niya ang ginagawa. Kaya ang daming tao na hindi nagtatagumpay sa buhay. Kaya nga sabi ko, ang dali-dali lang naman eh. Hindi ganun kadali. No? Pero ang punto ko, nakukuha eh. Hindi madali. Pero nakukuha. Ano yung nais mong mangyari? Nakukuha eh. Depende sa kung anong ipinakakain, anong ina-attract, minamagnet ng utak mo. Kasi pag utak ang humina, pinakain mo ng mga negative, at utak ang humina, buong katawan mo wala nang gagawin. Kaya tingnan mo yung mga stroke, tingnan mo yung mga stroke patient, tingnan mo yung mga comatose. Walang nagagawa ang katawan kasi utak yung tinamaan. Opo. Tama.
no? Kaya kayo pong mga nanonood ngayon, no? Ngayong araw na ito, sana learning po kayo. Gamitin niyo po ang law of attraction. Puro positive lang. Positive. Tapos, gamit ka ng mentor, coach mentor. Higit sa lahat, ang Diyos dapat kasama sa buhay. Okay? Yes. So, ngayon pong umagang ito, great morning. Yun lamang po ang aking mai-share ngayong araw na ito. Hanggang sa muli po. Ayan. Christy Rubion po. C-Light Founder. Ang First Middle Class Top Network Builder. Yes. God bless us all. Power, power, power.